Sabi nila, ang negosyo ang tahanan ng pangarap at pag-asa. Sa tuwing may takot, kawalan ng katiyakan, o kakulangan sa kaalaman, mayroong lihim na aral na naghihintay na matutunan. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pangangalap ng datos, nahanap ang sagot sa hamon ng merkado at sa kilos ng mga mamimili. Sa panahon ngayon, kahit anong mo matumal Dapat talaga namin alamin kung ano talaga yung inain. Kasi tinda ka ng tinda ng kahit anong klaseng items, hindi lang mo hinahanap. Dapat yung talagang everyday needs. Sa mundo ng negosyo, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ay isang mahalagang sandata. Sa bawat yugto, ang kawalan ng kaalaman ay maaaring maging hadlang sa tagumpay. Subalit, sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-unawa sa mga proseso nito, nabubuksan ang pintuan tungo sa mas malaking oportunidad at tagumpay. Ayon sa pag-aaral, 80% ng mga small businesses ang mabilis na nagsasara o nalulugi dahil sa ilang mga kadahilanan. Kasama na rito ay ang pagkakaroon ng lack of knowledge of the business o poor market research. Ano nga ba ang market research at consumer behavior analysis? At bakit ito napakahalaga para sa isang negosyo? Alright, let's talk about marketing research. So, what exactly is marketing research? Well, it's basically about understanding what makes customer tick, what they like, what they need, and what they're willing to spend their money on. So, paano nga ba nangyayari yan? Imagine, you're a business owner thinking of selling a new product. Ang mong iisipin ay kung magugustuhan ba ng mga tao ang ibebenta mo. Marketing research helps you gather information about your target market. It helps you to understand their preferences, their habits, and their needs. Madaling salita, dahil dito, malalaman mo kung ano-ano ang mga gusto nila. Now, paano nga ba ginagamit ang marketing research? Well, may mga ilang paraan tayong ginagamit. One of the common ways ay paggamit ng survey. So, pwede mong tanungin ng mga tao kung anong gusto nila. At pwede mo din gawin yung mga sagot nila para kayo mapag-desisyon ng kung anong gusto mo. Isang paraan pa sa pamamagitan ng interview. Doon mo makikita, maintindihan ang mga saloobin at mga reklamo nila. Next is consumer behavior analysis. What exactly is consumer behavior analysis? Well, consumer behavior analysis is like looking to consumers' thoughts, what motivates them to purchase a certain product. Ito yung pag-observe mo sa pag-uugali ng mga mamimili para malaman mo kung ano yung mga factors na nakaka-apekto sa pagbili nila. Halimbawa, naranasan mo na ba na kapag bibili ka ng product, hindi ka makapamili, hindi ka makapag-decide sa dalawa kung ano lang bibili? That's the kind of question that consumer behavior analysis tries to answer. Well, basically, consumer behavior analysis helps businesses to predict future buying patterns. Ang tanong, posible bang mangyari? Ang sagot ay oo, posible. Halimbawa, sa mga small businesses like mga vendors, mga retailers, pwede na lang maintindihan yung buying patterns ng mga consumer sa pamamagitan ng pag-observe sa kanila. Pwedeng direct interactions or pagkuha ng mga feedback nila. Ang mga informasyon na ito ay makakatulong sa mga negosyo upang i-improve ang mga produkto nila at mag-develop ng mga marketing strategy na makapagpataas ng mga sales. Now, how do we actually analyze consumer behavior? There are several tools and techniques that we can use. One of the common methods is through data analysis. Ito yung pangongolekta ng data about consumer purchases, preferences, and habits, and we can use that information to identify their behavior and look for patterns. Another technique is through the use of market research
survey, ito yung pag-ask natin ng mga consumer directly about their buying habits, motivation, and preferences. Then lastly, there's observation. It's simply watching customers' action, how they browse, how they interact, and how they make decisions. In short, dito parang detective. So all in all, that is market research and consumer behavior analysis. It's about understanding what people buy, why they buy it, and use that information to predict future trends and help business grow. Sa larangan ng negosyo, bawat hakbang ay hamon. Ang takot, kawalan ng kaalaman, at kawalan ng tiwala ay maaaring magdulot ng pagbagsak. Subalit sa pag-unawa at pagtutok sa mga pangailangan ng merkado, nabubuksan ang mga pinto ng oportunidad at tagumpay.